good morning po sa bawat isa. Good morning po, good morning. And medyo mapansinin na po ako lately. Medyo mapansinin na. Nung tinignan mo po yung yung kanta po natin, and natutuwa po tayo talaga yung pagkilos ng Panginoon sa awitan pa lang. Kung papansinin niyo po yung kanta, especially the last two songs po, may dalawang word po doon, dalawang words na pinapatukuyan at patuloy na inuulit. And it's the reason kung bakit tayo nagkakatagpo-tagpo ngayon, kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo may pinagpapapuri, kung bakit tayo may mga pinagpapasalamat, kasi it's because siya lang, ikaw lamang, Jesus, ikaw lamang, diba? Kung bakit tayo nandito, kung wala siya, wala tayo dito. And for that, ay nagagalak po ako na makasama po kayo bawat isa, na tayo po'y magpalakasan at mahamon sa salita ng Panginoon. So, ready na po ba kayo? Ready na po ba? Yan, good morning. Yan, sige po. And bago po tayo magdumako po sa ating pag-aaral, okay lang po magkwento-kwento muna ako. Kasi galing po kami ng sports fest kahapon. Grabe. Grabe po. Sumasakit daw po katawan nila, Brother Erwin. Ay, di ba? So, grabe po. And natutuwa po kami nung kalahating araw. Kasi 2-0. Naka 2-0 po, tapos yun na. Nung kumain na po, doon na napahama. Pero, nakakatuwa po dun is the fellowship together with the other churches po natin dito sa Central. And 10 churches po tayo dun. And isa po yung IBC Manila na nandun nag-participate. And next year, meron ng volleyball, di ba? Meron na po ba? Next year, meron na. Yung mga ibang entries, papasama na po natin. Yan po. And with that, dako na po tayo sa ating pong pag-aaralan. And bago po tayo tumuwi sa pinaka-ngayon, okay lang po ba may papagawa lang ako sa inyo? Okay lang po yun? Para tayo, medyo magising-gising. Okay po? So, pwede mo bang tumayo tayo saglit? Tayo po kayo. Tayo. Yan. Tayo po. Tayo. Tayo. Yan. Tayo po. Yan. And then, pwede na po kayo umupo. Ako, pwede na po kayo umupo. Yan. Sige po. Isa, nilaloko mo naman kami. Di po? Bakit ko po pinagawa yun, Miss Dan? Ano po yung bagay na napansin nyo nung pinatayo ko kayo? And then, bigla ko rin ba yung pinaupo? Some will say, Pastor, pinaganawa naman kami. Parang ginagawa mo kaming, parang joke-joke. Pero, basically po, ang gusto ko makita nyo is that, nung pagtayo nyo po, tapos umupo kayo, binuin nyo hindi po kayo nagdalawang isip, na yung uupuan niyo ay kakayanin po kayo. Diba? Umupo na lang kayo, yung young people, ganun po diba? So, yung sabihin, you are confident enough para saluhin kayo ng uupuan nyo. And alam niyo po, nakakatawa lang isipin, alam niyo po ang tawag doon? Confidence, or sa ibang salita, faith. You are exercising your faith sa inupuan niyo po. Pero how ironically, minsan tayo din po, hindi natin na-exercise yung faith na yun when it comes to the Lord. Pero basically, basic na basic sa pag-upo pala, nagkagawa ko naman yun pala. Pero bakit sa Panginoon, minsan, hindi ko nagagawa. Okay? Hindi ko, parang ang hirap, or hindi ganun, nawawala. Gusto niyo bakit kaya? Kaya yun po yung pinag-uusapan natin ngayon. Attach faith. For the next few weeks, then the other week na nakalipas po, yun yung pinag-uusapan natin. It's all about faith. Okay? Kung paano natin ma-exercise yun, sabi nga, having a touch of faith. Pero here's the question.
Pero ba't first din ako, gusto ko muna po makita nyo na mahalagang meron tayong hindi lang pananampalataya, mahalaga din po na meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Tama po ba yan? Hindi lang may pananampalataya ka, kasi nga, pakubuyo po dyan. Confident na kayo eh. Pero gusto ko makita nyo na mahalaga po na may pananampalataya tayo sa Diyos. Okay po yun? Mahalaga po yun? You will agree? Agree po kayo doon? Na mahalaga na meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pero ito po ang tanong. Okay, ito po yung magandang tanong dyan eh. Here's the question. Pag ang Panginoon pala, when Jesus is within my reach na, gagawin ko. Kung may faith na pala ako, at kailangan ko na lang gawin, sampalatayanan na lang ang Panginoon, anong gagawin ko? Okay? And ngayong umaga po, doon iikot yung pag-uusapan natin. Ang title po ng pag-uusapan natin, galing ko yun, sumasakto, di ba? Touch of faith, when Jesus is within your reach. Ano ba kailangan mong gawin? Okay? Minsan siguro sabihin natin, di umabot. Di abutin ko siya, lumapit ako. Ama, yun yung pwedeng maging respond natin, di ba? Di lalapit ako sa kanya. Pero minsan, baka din naman, nadadala lang din tayo ng kasi ginawa ng isa, gagawin ko na lang din. Ngayon po, titingnan natin, sama-sama po tayong mag-aaral, kung ano ba yung dapat natin gawin. Pag ang Diyos ay talagang within our reach na yan din talaga. Okay, tingnan po natin yan. Tayo po tayo lahat, sama-sama po natin basahin yung passage po natin for this morning. Luke chapter 6, beginning from verse 12 to verse 19. Okay po? Okay. Babasahin ko po yung verse 12. Then tutugon po kayo sa verse 13. And then sa verse 19 po, ay sabay-sabay po natin babasahin. Okay po? Nakita nyo na po? Okay, sige, sundan nyo na lang po ako. Luke chapter 16, verse 12 to 19. Ito po ang sabi. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Verse 13 po. Verse 14. Simon, whom he named Peter, his brother Andrew, James, John Philip, Bartholomew. 15 po. Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon was called Zealot, Judas, son of James. Verse 16. Judas, son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. Next verse po, 17. Verse 18, who had come to hear him and to be healed of their diseases. Those troubled by impure spirits were cured. Verse 19 po, sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin. And the people all tried to touch him because power was coming from him and healing them all. Ang Panginoon po ang mapagpala sa kanyang salita. Manalangin po tayo saglit. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sandaling ito, Panginoon, hinihiling po namin ang pagpisan, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Malhaya ka pong mangusap sa amin. Ma-enlighten kami, mahamon kami sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At patuloy, itago niyo ako sa iyong likuran, hindi yung karunungan kong makita, pagkus yung mensahe mo sa bawat isa po sa amin. Madakila ka, Panginoon, maitaas ka sa tayong pangalan, Panginoon Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Para mas maunawangan po natin, okay po? Tignan muna po natin yung background nung binasa natin. It found in Luke chapter 6. Sa mga nag-aaral po ng Bible,
or kung gusto nyo mag-aral ng Bible, may mga bagay po dapat ino-consider po kayo sa mga books. Is it poetical? Is it historical? Ganyan po. Yung binasa po natin is one of the, tawag nila is a narrative. Pag sinabing narrative po ay kwento or makaikwento. Okay po? So, samahan niyo po, tingnan muna natin po yung ilang mga bagay para mas maunawaan natin bakit ba nangyari yun chapter 6. Okay po? Sa chapter 1 and chapter 2 po, pinakita po dyan yung kung paano pinanganak si Jesus. And to the point po, dinidetail din po dyan si John the Baptist kung paano pinanganak. Sa mga Baptist po, mga Baptist. Sa atin po, sino si John the Baptist? Ano po? Siya yung nag-prepare ng way. Okay, di ba? Before si Jesus, ginagawa ni John the Baptist, sabi niya, may paparating na masigit sa akin, then mag-repent kayo, and be baptized. Kaya nga tinawag siya John the. Okay, so yun yun. So, yun yung meron doon. And then sa, jump tayo ng chapter 4, ito na yung si Jesus, meron din yung yung tinempt siya. Nakikita yung story dyan, tinempt si Jesus Christ. So, nagsisimula na siyang, parang nag-jump ka agad yung kwento ni Jesus Christ yun eh. So, tinempt siya, then sa pinakahuling part ng chapter 4, nagsimula na si Jesus Christ ng kanyang mga earthly ministries. Ano to? Una, sinimula niya ng magpagaling. Okay? Chapter 4 po yan. Sa latter part na po nun. So, nagpapagaling na po si Jesus Christ yan. Then, chapter 5, merong isang lugar, which is that Gennesaret. Merong maraming tao na naman, pinagkakaguluhan si Jesus. Kasi, ano po yung ginagawa niya ulit? Ano po? Nagpapagaling. Sa atin nga dito, magbibila ng ayuda, pinagkakaguluhan eh. How much more si Jesus? Tingnan niyo po yung comparison po yung idea nun So ganun. Kasi sa chapter 4, itong Jesus na to, nakita nila, nagpapagaling. Then sa chapter 5, may isang lugar na binungog na siya ng tao kasi nga, ano po, nalaman nila nagpapagaling siya. Then, may dinagdag si Jesus Christ na ginagawa niya. Ibigan, preaching. Ay mo, nag-preach na siya dito. Preach na siya. Okay. Then, chapter 6. Ito po. Sa mga unang verse po ng chapter 6, tinuloy pa rin po ni Jesus Christ yung paggawa niya ng nagpapagaling siya, do miracles, nag-preach siya, nag-teach siya. Pero this time, may mga umaalma na. Ibig sabihin, may mga kontrabida na. Particular yung mga Pharisees. Kasi sinasabi nila, si Jesus may ginagawa pag-araw ng Sabat. Kasi po, sa customs and tradition po ng mga Hudyo, pag sinabing Sabat, hindi po yun yung Sabat na ligo Pag sinabi pong Sabat, it means day of worship. Eh meron pong batas or Mosaic Covenant or law na bawal kang magtrabaho sa araw ng, sabi natin, araw ng pagsamba. Bawal kang gumawa. Kasi paparusahan, may ganong idea. So si Jesus, nakita nila during the Sabbath day, nagpapagaling, nagtuturo, gumagawa ng miracles. So, nakita niyo yung yung improving ng ginagawa ni Jesus Christ. And then, coming verse 12, okay, ano po yung ginawa ni Jesus Christ dyan? Kuya Doy, pakiano nga po ako. Ipunta mo ako sa verse. Ano po yung ginawa niya? Pumunta si Jesus Christ sa isang mountainside. Ano po ginawa? Nag-pray. Okay? Sino po kasama niya? Wala. Siya lang. Okay, and then bumaba siya, verse 17. Then yung from 13, 14 hanggang 16, pinakilala din yung mga 12 disciples. Sino yung paborito natin? Si Judas. Alam mo yung paborito niyo po eh. Okay po. So, coming verse 12, ano po yung ginawa ni Jesus Christ? Bumaba na siya.
Verse 12, punta na sa isang lugar sa bundok, nanalangin, as pinangalanan niya yung mga pinangalanan niya yung 12 disciples, then verse 17, bumaba siya. Ano yung nasaksihan niya ng pagbaba niya? Kinikwento-kwento lang po natin muna po ito. Ano po nangyari sa verse 17? Pagbaba ni Jesus Christ, nakita na yung mga disciples niya, ano po? Dinudumog na maraming tao. Na may ano po? May mga sakit, may mga pangangailangan. In short, mayroon silang gustong magic. Okay? Kaya nandun sila. And then, coming verse 19, yung binigay ni Pastor Den sa text. May gusto kong word dyan. Yung version na ginamit ko dito. Sabi doon, and all the people were trying to touch him. Doon muna po tayo. And all the people were trying to touch him. The word touch there, ibig sabihin po niya, means not only yung to feel. Hindi lang yung may madama ka. Subukan niyo mong i-touch yung katabi niyo. Sige, touch niyo po. Touch niyo. Touch niyo. Ano po na-touch niyo? Na-feel niyo po ba? Baka, tingnan niyo mo, baka nakaganon na yan. Sayo, gising. Okay po. Ano pong na-feel niyo nung tinouch niyo yung katabi niyo? May na-touch po ba kayo sa katabi niyo? Meron. So, touching po yan. Okay. Pero yung ibig sabihin ng touch po dito ay ito. Pwede pakipos mo yung ano. Ang ibig sabihin ng touch dito ay in search for something. Meron kang hinahanap. Meron silang hinahanap. Kung unawain natin, sabi, all the people were trying to touch him. May hahanapin kami. May hinahanap sila. And gusto ko din pong itanong sa bawat isa po sa atin, kung bakit ba kayo nandito ngayon, may hinahanap po ba kayo sa Diyos? May something po ba kayo gustong hanapin sa Diyos ngayon? May gusto po ba kayong tingnan sa Diyos? Alam niyo po, ang kagandahan, ito po, ito ang kagandahan. Dahil nandito po na tayo, nandito tayo sa church, nag-gather tayo, we take effort, gumisita na maaga, naligo tayo kahit may lamig na yung tubig, thank you Lord, lumalamig na po, di ba? Pero nandito tayo lahat, we take the effort, kasi meron tayo something na gustong makuha. We're not here para, Lord, kaya mo ba? Hindi yun eh. Hindi na yun ang question. Hindi na tanong sa atin na, Lord, kaya mo bang gawin? Kasi the mere fact na nandito po kayo, you are believing na gagawin ng Panginoon. Okay po? Hindi po kayo nandito kasi nagdududa pa kayo. Ibig sabihin naka-step forward na po kayo ng konti. Okay? So, nandito tayo kasi may something ako hinahanap. Okay? Okay, so ngayon, ang tanong, ano kayo hinahanap natin? Ano yung bagay na gusto natin makita? Alam niyo po, ang kagandahan is this. Yung bagay na hinahanap mo ay inireveal na, pinakita na sa pamamagitan nito po ni Jesus. So that's why, when Jesus is within your reach, anong gagawin mo? Ano na? Nireveal niya na eh. Ako yung kailangan mo. Sabi niya, ako lang. So, dahil nandun na tayo sa kaisipan na siya pala yung kailangan ko, ngayong kailangan ko pala siya, anong gagawin ko? Some will say, probably will say, village. Lumapit. Puntahan. Pero may tingin na po natin mas malalim. Kung ano bang dapat natin gawin? When Jesus is within our reach, ano ba yung dapat natin pong gawin? Una, ay ito.
Reach through drawing near. Medyo ano po yun? Pasok parang redundant pa yung words mo. Tingnan natin. Verse 12. Ano po meron sa verse 12? Pwede pakijump nga po ako sa verse 12. Ano po nangyari doon sa verse 12? Yan. Verse 12. Shing. Nakita niyo na po? Verse 12 po. Verse 12. Ayan. Sabi sa verse 12 po ito. Ayan. Ayan. Hindi. 6:12. Ito po basahin ka na. Sabi ko ng verse 12 po ito. In these days, he went out to the mountain. Ano po ginawa? To pray. Hindi lang po ito basta panalangin po Sabi po, and all night, he continued to pray to God. Buong magdamag na nalangin po. Tayo po, 5 minutes pa lang, hanggang ni Pastor mag-pray. O kaya, prayer natin for the food. Bakit ako? Walang gano'n ba? Ito, kung papansinin niyo po si Jesus that time, nanalangin siya, nagkaroon siya ng time to pray, hindi po isang oras, buong magdamag na nanalangin. So ano ba yung gusto kong sabihin sa atin? In the context of the Bible, when we say drawing near and reaching po, it both convey the word or the concept of approaching something. May inaabot ka naman talaga. When you are drawing near, when you are reaching, meron kang inaabot. Meron kang pinupuntahan, lalapitan. Okay. Tama po yun. Parehas po sila doon. Pero may konti po silang pagkakaiba. In what? In emphasis. Ano po ibig sabihin ng drawing near? Ito. Sabi po dyan, a gradual, ongoing process of getting closer. Nung tinignan mo po yung ibig sabihin ng gradual, ano po yung gradual? Ano po yan? Unti-unti. Ito gusto alam ko ng mga yun eh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ayaw kanta yun. So yun yung sabihin ng drawing near. Para, yung unti-unting lumalapit ka para maging malapit kayo. May ginagawa ng paraan na paunti-unti para maging close kayo. Okay? Yun po yung sabihin niya. And yung reaching ito po, a targeted effort to connect. Talagang gusto mong i-bulls sa akin. Kasi gusto ko makapanig sa kanya. Alam niyo po yung ano ng IBC? Yung letter I po sa IBC natin. Yun sa IBC natin. Alam po yan? Intentional. May magandang Tagalog word yun eh. Sinasadya. Sasadyain. Diba? Ang alam ko lang sadya, pastor, yung pinatid ko yung isang tao eh. Ibang sadya yun. Bully yun, diba? Pero, kidding aside po, pag sinabing sinasadya natin, is pinagplanuhan mo, pinaghandaan mo, inisip mo, at yung gagawin ko in order to, ano po? Connect. So, ang ibig sabihin po ng reaching through drawing near is this. Is a targeted effort that takes in the process of getting closer to God. A targeted effort that takes in the process of getting closer to God. Gumagawa ka ng sadyang pamamaraan para maging close sa Diyos. Ang tanong ay ito, paano kung magiging close sa Panginoon? Or I close the door? Maraming pagkakaroon, ganun po ginagawa po natin, no? Getting closer to God, ito po, tatlo po to, is focused on the cultivating a personal relationship. So, merong kinalalaman
sa personal na pakikipag-ugnayan natin. Ako mo minsan, nahihirapan na po akong makikonnect. Honestly, gusto ko man. Sa mga kids po natin, si Paul Jake lang ang ano ko doon, ikakulitan mo talaga eh. Pero yung iba po doon, hindi na ako makakonect. Ang hirap. Okay, di ba? Pero, ang sinasabi natin, kailangan meron tayong ginagawa para ako, may personal, ginagawa para makakonect sa kanila. Sa atin, ang tanong is, ito po, ano yung ginagawa natin para tayo po ay maging closer sa Panginoon? Nakapunta sa doon. Una po dyan, ano po yung sabi? True prayer. Ano po yung prayer? Ano po yung prayer? Sabi, communication daw. One way to communicate. Sabihin natin po yan mamaya. Pero pag sinabing prayer po, ito po kadalasan yung ginagawa natin para sabihin, magsabi, magbigay ng papuri sa Panginoon, request sa Panginoon, pero madalas, puro request sa Panginoon, di ba? Pero, when is the last time po na nagawa natin pong mananalangin para magpasalamat? When is that last time na nag-uul ka lang ng mahabang panang Lord, maraming salamat sa ginawa mo ay maghapon. Or, yung trato natin sa prayer is more on requesting. Again, hindi po natin pinagkakain po yun. Hindi natin sabi ng masamang manalangin na mag-request. Pero sasabi natin, baka yung laman ng prayer natin is puro na lang hingi. Hingi. Meron po one time, natatawa po ako dito eh. Yung tatay ko po sa probinsya, pag lagi po nakikicommunicate doon, humingi po ako. Sabi ko, meron ka pang-load. Pang-load po natin ito. May pang-load ka ba yan? Sige, papadala ako 500. Dami load yun, 500, no? Papadala ako pang-load. Tapos, every time na tatawag ako sa kanya, ganun yung nagiging idea niya. May kailangan ka ba? May ano ka ba? So, every time na naisip niya, tatawag ako sa kanya kasi may kailangan lang ako. Then one time na-realize ko, ay, hindi maganda yata yung ganung Hindi maganda yung ganung ugali. Tatawag lang ako sa kanila para humingi. Then, pumunta ako, tumawag, sabi ko, mangangamusta na lang ako. Guess what? Ano po yung naging bukang bibig ng tatay ko? Ano, may baka kailangan ka naman. Ano ba gusto ko sabihin? Minsan, ang pangit tignan po no? Pag puro hingi na lang tayo at nasasanay na rin yung pinaglalapitin natin na humingi ka na lang. Na hindi niya na nakikita na kaya naman ito lalapit sa akin kasi hindi siya may pangangailangan lang. Gusto niya lang din ako makausap. And yun po yung maganda rin sa panalangin din na ginagawa po natin. Pag-usap ka lang sa Panginoon. May hinanakin ka, di ba? Meron ka, gusto mong yung tuwang-tuwa ka. Di ba? Pinag-pray ko nga po yung basketball natin. Di ba? So dapat din ganun po. Kasi it's more on enable para makultivate po yung yung relationship natin sa Panginoon. That's one. Through prayer. Pangalawa po, anong nakalagay dyan? Through scripture reading. Sabi niyo po kanina, communication. Dahil sabi, sa Bible study po kilala ko. Sila ni Josephine. Di ba? Pag sinabi po natin communication, it's a two-way. Ibig sabihin po, ako nagsasalita, kayo po ay sasagot. Kaya may tanong ako, sasagot po kayo. Kasi nagko-communicate po tayo, nagpapalitan. Pag prayer po minsan, ano pong kadalasan meron sa prayer? Tayo lang po ang nagsasalita. Kaya po pumapasok yung scripture. Tama? Kasi kung ano pong meron, ano pong salita ng Panginoon, ang ganda ng definition namin nung sa Bible study din eh. Inerrancy and infallibility. Ano ibig sabihin nun? Hindi nagkakamali at hindi maaaring magkamali. Magkaiba po yun ha. Hindi nagkakamali at hindi maaaring magkamali.
And nag-come up kami sa idea na kaya pala minsan maraming tao naliligaw. Or kaya pala maraming minsan tao na naghahanap ng kasagutan sa katotohanan, sa katuwiran, pero hindi nakukuha yung tamang sagot kasi mali ang pinupuntahan. I have nothing against po sa mga nahalal ko. Pero minsan, we put our trust sa kanila. Na kumbaga parang sila na yung magliligtas sa bayan ko. Malinaw po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Malinaw po ang Bible. Ito po ay katiwa-tiwala, hindi nagkakamali at hindi maaaring magkamali. So kung hindi pa siya magkakamali, kanino dapat ako nagtitiwala? We're basically, ano pong salita ng Panginoon? Ano po ang Bible? Salita ng Diyos. At ito hindi matatagpuan at hindi mahahanapan ng pagkakamali. Pero ito ang tanong, nagawa ba natin saliksikin ang salita ng Panginoon? Paano tayo magiging closer sa Kanya? Paano tayo mapapalapit sa Kanya ng tuluyan? Ibinibigay niya na yung salita niya, nire-reveal niya na yung salita niya, pero every Sunday lang natin binubuklat, inaaral yung salita niya. Sa mga Old Baptist, tuwing Wednesday. Diba? Wednesday, Sunday. Pero hindi po dapat ganun. Dapat hinihingi natin yung gabay. Sabi ng Psalms 119, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya naliligaw tayo eh. Nasaan po tayo ngayon? Kasi hindi na natin binabasa sa salita ng Panginoon. Puro na lang tayo panalangin, request. Pero nagawa ba natin, Lord, ano yung sinasabi mo sa akin? Bakit sinasabi na ng Panginoon, umalis ka na dyan. Bakit sinasabi ng Panginoon, huwag na yan yung gawin mo. O sinasabi ng Panginoon, tegilan mo na yan. O sinasabi ng Panginoon, umiwas ka na dyan. O may paano natin malalaman yun? Sabi ko nga po sa Bible study po natin, in His unlimited power ng Diyos, pwede po siyang magsalita mula langit. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya ng Diyos yun, tama? Tama ba? Naniniwala po kayo doon? Na mula langit pwede niyang sabihin, wala si David. Kaya si Joshua na lang, Joshua. Kaya po yan, kaya yan. In His power, kaya po na Diyos yun. Kaya! Yung parang si Kuya, si Kuya sa bahay, kunin mo ang baso at lagyan ng kamay. Parang gano'n, di ba? Pumunta ka sa confession. Kaya ni Lord yun. Pero, tingin nyo, try to imagine lang. Naglalakad ka dyan. Sabihin, o, Gian, mali na ang pupuntahan mo. Gugulat po kayo no? Takot ka ba? Pwede na mong gawin. Pero here's the ano mo, may catch ng konti. Hindi niya gagawin. Ba't yan? Bakit hindi gagawin ni Lord? Kung kaya niya naman. Bakit hindi niya na po kaya gagawin? Ano mo, the basic answer? Meron na po siya. Ang isang definition po ng Bible is the written revelation ni God. His plans, His purpose sa tao. Nandito na po yan. Ang kailangan mo na lang gawin, basahin, saligsigin. Hindi na natin kailangan, Lord, pagbubuti yung uwak, baka yun. Lord, pagbubuti yung kalabaw na to. Kaya tamaan ako ng ano, bigyan ako ng signs. Hindi ko po nililimitahan ng Diyos. Pero mas una niya pong i-reveal yung kanya pong gustong pagawa sa atin sa pamamagitan po ng alin. Salita niya. Ni-reveal niya na po. Basahin na lang natin. Okay po? So that's how we can get closer sa Kanya. Through prayer, scripture reading, at pangatlo. Ano ba yan? Through
service. Pag pupunta po ako dyan sa, sa Save More, yung mga naka-blue dyan, naka-blue. Papunta ka dyan. May ano po yan eh, pag nakapila ka dun sa counter, may kanta-kanta pa yan eh. Di ba, may kanta-kanta pa. Tapos, gagano-ganon pa yan. Happy to serve. Bagay pa yun eh. Ano tapos? Sabi? Happy to serve. Diba? Maganon pa eh. Sana ko yung gusto ko sabihin. It's more on service sa kanila. It doesn't, hindi nila tinitignan kung bata ka, matanda, may pera o wala. Pero sasabihin nila, makalakbak, happy to serve. True service. And one of that service is you putting yung sarili nyo sa kapulungan ito every Sunday. Yung pinupunta mo yung sarili mo para sumamba. Kaya nga diba nakalagay, Sunday service. Hindi dahil may aasahan ko, i-bless ako ng Lord, given na po yun. Gagawin niya na po yun. Pero, in this very moment, ako ang serve. Eh gaya ng mga sa Save More, gusto ko pong itanong sa inyo, are you happy to serve? Or it became a burden? Ito na naman. Kasi pastor, nagtawag pa ng sumunod na 7:30. Kaya, pupunta ko eh. Are you happy? When you are happy to do things, hindi mo makikita yung kapagudan. Ito po yun. Hindi mo ma-i-count yung napapagod ka. Oo, napapagod po tayo, tao tayo eh. Pero hindi yun yung magiging mo na pagod na. Oo. Pero dahil you are happy and mahal mo yung ginagawa mo at mahal mo yung gagawin mo, hindi mo na titignan. Kasi the idea is to serve. Ang kagandahan po nito, yung pinaglilingkuran natin, is the God of the gods and the Lord of the lords. Ang ganda yun, and yun yung isang bagay to getting us closer sa Panginoon. Kailangan kong lumapit. Diba? Sadyain ko to. Sadyain kong manalangin, sadyain kong bumasa ng Bible, sadyain kong maglingkod sa Kanya. Sadyain ko. I-take ko yung effort, take ko yung time. Okay? So yun po yun, when we are reaching sa Panginoon, reach through drawing near. Verse, pangalawa po. Reach into considering for cleansing. May mabasahin po akong verse, hindi ko na po nilagay dyan, hindi ko na po pinalagay kayo. Pero kung may Bible po kayo, much better. Tignan niyo po sa verse 46. Sorry. Sabi dito, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Kasi po sa pagkakataon po na yan, after po ni Jesus magpagaling, po siya, may pinaalala siya sa mga disciples niya, sa mga taong sumasama sa Kanya. Okay po? So, sa paglapit natin pa sa Panginoon, mahalaga po yung tinatawag na cleansing. Ano po ibig sabihin yan? Tatlong bagay po. What does it mean? Yung cleansing. Ano po ibig sabihin yan? Una, we cannot come to God while holding on the things that He doesn't like. Hindi tayo makakalapit sa Panginoon pag ginagawa natin yung mga bagay na ayaw niya. Kasi sabi niya, it offends me.
nga dito sa verse 46, ang sabi niya, huwag niyo akong tawaging Lord. Tapos hindi naman ginagawa yung pinapagawa ko. Okay? Sa ating paglapit, mahalaga pala na kino-consider ko na kailangan yung ginagawa ko ba ay gusto ng Panginoon. Baka may mga bagay akong ginagawa ngayon na ayaw ng Panginoon. Okay? May sample po siya dito eh. Okay? Sabi, love your brothers. Love your enemies. Do not hate them. Do not curse. Do not judge. And may sinabi pa siya dyan eh. Huwag kang humusga sa kapatid mo sa mananampalataya. And sabi niya, yung mga bagay na ginagawa natin marahil, it takes us to hold back para hindi natin tuluyang mapalapit sa Panginoon. Kaya may paglilinis. Sinedjik natin yung sarili natin. Lalapit ako sa Panginoon ngayon, aabutin ko siya, pero teka muna, may dapat muna ba akong isettle? Bakit palalapit ako ngayon, may something naman na pangit sa akin. Kaya pansinin niyo po, every time na bago po tayo mag-worship service, kung tinitingnan niyo po yung, yung declaration natin, okay po, yung meron din yung sinasabi yung siyasatin mo ako. Check niyo po ako, Lord. Kasi magsaserve ako ngayon, gagawa ko ng isang bagay ngayon para sa inyo, pero baka meron something sa akin that will offend you or offended you. Lord, paging dapatin mo po ako. Kaya mahalaga po yun. And also, when we seek the Lord, pag magbabasa tayo ng Bible, sabihin, Lord, paging dapatin mo muna po ako. Okay? That's the verse. Pangalawa, our cleansing is necessary. Kailangan talaga. Bakit? It changes the view of your life that is based on God. At kailangan nating magbago. Hindi natin pwede sabihin na next week na lang. Hindi po. Every time nalalapit tayo sa Panginoon, may kababang loob na sabihin ko, Lord, siyasatin mo po ako, pakindapatin mo po ako. Kailangan talaga siya. Kasi sabi, ipitreat kong parang dumb. Ano ba yun? Poops. Dumi. Walang kwenta. Yung bagay na ibibigay mo. So, kailangan yun. Then third, our cleansing will result to transformation, not modification. May dalawang word po dyan. Transformation and modification. Unahin ko po yung modification. Sabi po ng dictionary, modification is to make things more acceptable by doing small change and adjustment. For example, may sasakyan. Sino po ang nakakita na ng sasakyan? Lahat naman tayo doon. Lahat tayo nakakita na ng sasakyan. May tinatawag pong modification o minomodify. Ibig sabihin po nun, nag-a-add. May dinadagdag po sa sasakyan. Okay? Katulad po yung motor ni Kuya Tani dyan. Yung maingay niyang motor. Nawala na, di ba? Nabinenta niya na. Okay? May modification po yun. Kasi bakit? Yung tambutso po nun, ang ingay. Pag piniga mo po na gano'n, rinig na rinig mo si Tani na yung dumadaan. Okay? So ano po yung sabihin nun? Pag modification po, may konti kang binago. Okay? Ang Panginoon po, hindi niya sinasabing konti lang baguhin mo. At magtira ka ng 5. Hindi po yun. Ang gusto niya is magkaroon tayo ng yun, transformation. Ano po yung transformation? Okay po?
Dalawa po yan. Okay po. Dalawa po ibig sabihin po transformation na tinatawag. Una po, yung tinatawag na metamorpho. Ano po yung metamorpho? Change in appearance. Totally nagbabago. Ang magandang example po niyan, yung ano po, yung uod na naging butterfly. Okay? From uod, naging butterfly. Kaya doon mo nagkaroon yung metamorphosis. Yan. Okay po? Yun yung isang transformation. Pero may isa pong word na maganda. Which ito po yung nasa nababagay dito. Ang tawag po dyan ay metanoia. Okay? Ano po yan? Change of mind and repentance. When we say change of mind, 180 degree, na nakatayo ako dito ngayon, ang gagawin ko. Ano po ibig sabihin ng 180 degree? Ganyan po ba? Ano pong ginawa ko sa inyo? Tumalikod. Tatalikuran mo. May something kang dapat talikuran. At ang gusto ng Diyos, pag tayo lumalapit sa Kanya, anak, may dapat kang talikuran. Hindi 360. Alam niyo po yung 360? Bumalik ka din kung saan ka nakatayo at nakaharap. So na Panginoon, mag-180 degree ka. Tumalikod. And doon po papasok yung tinatawag na repentance. Kaya ang pinakamahalaga, ginagawa natin sa paglapit natin sa Panginoon na Lord, nalapit ako ng di lang may kababae o nalapit ako na kinukonsider ko na Lord, itong mga bagay na to na ginagawa kong mali, ayun po, tatalikuran ko na. Hindi na yung dati kong tingin yung gagawin ko. Bagkos, tatalikuran ko. Yun po yun. Yun yung transformation na gusto ng Panginoon when naggangyari yung cleansing. Kaya mahalaga po yun. Okay? So, kailangan ng transformation. Hindi modification. Marahil, dati naka-shorts ka, ngayon, naka-pants ka na. Diba? Okay po yun, pero hindi lang po ganun. It's something magkaroon ka ng bagong takbo ng isip, bagong layunin na ginagawa. And sa atin, sa mga bago po sa church, sa mga bisita na nandito ngayon, mahalaga po yung bagay na yun. Para mas tuluyan kang makalapit sa Panginoon, lumapit ka na, Panginoon, malapit ako nang may kababang loob at Lord, hinihingi ko ng kapatawaran. Yung mga bagay na meron akong pagkakasala sa iyo. Di ba tayo po mga matagal ng mananampalataya, paano po tayo lumapit sa Panginoon? Di ba sabi natin, Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkakasala. Yung mga sinaunang baptist, sabi ba nga, di ba? Sa mga sinasadyaman o hindi. Yung word ko po, no? Ano pa yung idea? Lord, baguhin mo po. Ayoko na yung ganitong takbo ginagawa ko. Gusto ko na mong talikuran. Okay po? So, yun po ibig sabihin pag sinabing reach into considering for cleansing. You cannot come to God while holding something that He doesn't like. Cleansing is necessary, and our cleansing will result through transformation, not modification. Ito po yung pangatlo. And last, reaching is a one encounter that changes
Ano ba? Everything. Verse 19 po. Tingnan niyo po yung verse 19. Ano yung ginawa ng mga tao din? And all the crowd sought to touch him, for power came from him, and healed them all. Yung magandang word dun. And he healed them all. When they reached the Lord, pinagaling sila. At yung idea na gusto ko sabihin nito is that pag tayo po ay tuluyang lumapit sa Panginoon, siya lang po may kakayanan magpabago ang kalagayan at sitwasyon mo. Kung titignan niyo po yung binasa natin, yung mga tao doon, may mga pangangailangan po. May sakit. Diba? Kung ano-ano po yung mga meron silang issue. Pero, sabi ng Bible, that catches me is, He healed them. Ano pinagaling eh? Maaari yung kalagayan niyo po ngayon. Sabi nga ng preaching nung nakaraan, you are in a desperate situation. To the point, sugal na to. Kahit magkasala na ako. Minsan naisip nyo na po yun. Minsan naisip na natin yun. Para lang mapunan, magawa yung bagay na pangangailangan. Pero ito po, yung mga tao dito, they knew na si Jesus yung kailangan nila. And they take the effort para lumapit sa Kanya. Kung titignan niyo po maaari. Yung mga taong yun, hindi na bumalik ulit kay Jesus. Maaari po yun eh. Yung iba, may ginawa ng iba. Wala pong sinabi sa Bible eh, hindi na dinitin po yun eh. Maaaring nakalimot yung iba doon. Pero, isang bagay yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Alam niyo po, may binago sa kanila. At nagbago sa kanila. At binago sila. Mga kaibigan, mga kapatid, yung sitwasyon niyo po ngayon, ang kailangan mo lang gawin, lumapit sa Panginoon. Siya na po yung kailangan natin eh. Alam niyo po yan. Siya lang po. Eh gusto ko mag-end dito sa thought natin na ito. Whether you are not. When in search of something, remember that God has already provided many things, which are always available. Niniwala po ba kayo doon? Available ang Panginoon. Yung mga bagay na gusto niya ipagkaloob sa atin. Especially when we draw near to Jesus. So when He is within your reach, abot kamay mo na. Come and take it. Lapit. Lapit. And ang ganda ng naging result. Sabi ng verse 19, basahin ko lang po eh. The power came out from Him, and He healed them all. Nagkaroon ng katugunan yung pangangailangan yung mga taong lumapit sa Panginoon. Tayo po tayo lahat. And nakalibaran na rin. I hope and I pray that we were touched by the message of the Lord. Alam niyo po, ang ganda po ng topic, no? Touch of faith. When Jesus is beyond reach, what are we going to do? Kapag abot kamay mo na si Jesucristo, anong gagawin mo? Most of the times, tayo pong mga mananampalataya, when we come to the Lord, when we come to Him in prayer, when we come to Him in worship,
When we come to the Lord in communication, it becomes mechanical. Yung bang, it becomes a routine. Kailangan mo pupunta ng church. Kasi linggo-linggo pupunta ako doon eh. Kailangan kong manalangin. Kasi kailangan bago ko kumain, mananalangin kayo. Kailangan bago ko matulog, mananalangin ako kasi regular na ginagawa mo na. It becomes a routine. When it comes to studying the scripture, ganun din. It becomes a routine. But come to think of it, maganda po yun na maging bahagi ng culture o routine natin. But that is not what the Lord wants. Praying to the Lord, reaching forth towards the Lord, it shouldn't be mechanical. We should be mindful. It should be intentional. Ibig sabihin yun talaga gusto mo. Nais mo talaga yun. Hindi dahil napipilitan ka, hindi dahil nakasanayan ka, kundi gusto mo talaga siyang katagpuin. Bakit? Because if our faith to the Lord, when we come to the Lord, when we touch the Lord in our faith, yung from being mechanical to being mindful, the communication and the relationship becomes meaningful. Nagkakaroon ng kahulugan. Kaya po may mga pagkakataon, nararamdaman niyo mo ba to? Please agree with me on this. Kahit hindi mo kayo sponsor, hindi lang po sa sarili niyo. There will be times when you talk to the Lord, when you pray, you felt like parang wala, parang hindi namumusap. Naranasan niyo mo ba yan? Yung parang feeling niyo you are in a vacuum of space, na parang nagsasalita ka lang pero wala kang kausap. You felt like nothing is moving in your life. May mga pagkakataon din po, sabihin niyo rin po ito, minsan nagdi-devotion tayo, nagabasa tayo ng scripture, we felt like parang wala lang. Parang wala kang makitang, hindi mo maintindihan. Yun nga po mga pagkakataon, kahit nag-preach sa pulpit o nasa mga Bible study groups tayo, nasa small group tayo, when the word of the Lord is being delivered, piling po natin parang walang dating. Minsan inaanto ka pa. Minsan tinatamad ka. Kaya po minsan meaningless because we come to the Lord mechanical. This is a routine. I just need to be there kasi nandun ang kaibigan ko. I just need to pray because everybody's praying. I need to touch the Lord because everybody's doing that. Pero alam niyo po, when Jesus is beyond reach, what are we going to do? The message of the Lord and the message of Pastor BJ kanina is very, very clear. Yung pananampalataya po natin becomes a fingertip that still finds the Lord's soul. Naramdaman niyo na po ba maging bulan? One time po, meron po kami sa bahay, nahiram po namin sa aking mga in-laws. Yung pangmasahe, yung parang massage chair, meron pong libre yan sa mata. Yung parang minamasahe din yung mata mo. Sabi ko, naka-off ako sa work muna sandali, nag-break ako 1 hour. Sabi ko, gamitin ko nga yun. So, minasahe ko, sarap. Ang init eh. So, nare-relax yung brain mo, tapos nare-relax yung mata mo, nare-relax. But after 15 minutes of using that, tinanggal ko yung salamin. Tinanggal ko, parang siyang cover eh. Wala ka talaga makita, parang ka naka-VR. Parang ka-virtual reality ka, pero inihilot lang yung gano'n mo. Nung tinanggal ko po siya, kumabog yung dibdib ko. Alam niyo bakit? Lahat ng nasa paligid ko nag-blur. Ano nangyari? Kasi talagang blur. Na parang tipong computer ko hindi makita. Parang maaaninag ko pero hindi ko talaga makita. Pagtingin ko sa keyboard ko, malabo na talaga ang mata ko. Kasi total blur. And para magawa ko po yun, I need to touch something. Diba? I need na talagang, hindi nga po makatayo eh. Kasi I felt like matutumba ako pag tumayo ako. Kasi hindi ko makita yung dadaanan ko eh. Alam niyo po, ganun din sa Panginoon eh. We are all blind. Our future is blind. Hindi tayo alam ang future natin. Pero katulad nung bleeding woman, para siyang isang bulag na kinakapa niya at alam niya
na andun ang presensya ng Panginoon. Though hindi naman bulag yung bleeding woman eh. Alam niya na andun si Lord, pero para siyang bulag, kasi ang dami nakapaligid kay Lord eh. Hindi siya makasingit eh. Alam ginawa niya? He just tried to reach the robe of the Lord, the hem of the Lord's garment. Ginawa niya po yun. When Jesus Christ is beyond reach, do not just stand there. Reach forth to Him. Feeling po kasi natin, hindi, alam na ni Lord yan. Kaya naman ni Lord. Let's reach forth to the Lord. Happy tayo sa Panginoon. Nandyan lang naman ang Panginoon eh. One of the characteristics of Jesus Christ, He is everywhere. Do you believe that? Naniniwala po ba kayong Panginoon is everywhere? Do you believe that? Whether where we are, whatever place we are, the Lord is there. Nasa bahay ka, the Lord is there. Nasa asulo ka ng bahay mo, nasa kitchen ka, nasa garden ka, nasa garahe ka, kahit nasa CR ka, nandun si Lord. Pumunta, sumakay ka, lumabas ka ng bahay, nandun si Lord. Sa church, lalo tigit, nandito si Lord. Do you believe that? If you believe that the Lord is everywhere, why aren't so many people doesn't reach the Lord? Bakit maraming tao alam naman natin ng Panginoon, pero hindi nila kinakausap ang Panginoon? Naramdaman niyo na po ba yung pakiramdam na yung mahal mo sa buhay na andyan pero hindi ka kinakausap? Katabi mo na pero hindi ka kinakausap. Pero ang Panginoon, hindi naman insensitive ang Panginoon. Super sensitive ng Panginoon. Because when the bleeding woman touched the garment on His robe, naramdaman niya, may humawak sa akin. That's my daughter. She needs to be whole. She needs to be healed. Ang katulad sinabi nung kanina, what happened? Pinagaling ng Panginoon yung anak niya. Yun po yung kahalagahan kung bakit may mga worship service tayo. Na we even ask the Lord to be, we ask the people to come forward. Hindi po yun para maging mechanical. Pumunta ka dito, para sabihin ng pastor, ang galing niya, ang dami ng forward. Hindi po yun ang purpose nun. That is not what the altar is made for. The altar is made for worship. The altar is made for us to show to the Lord, Lord, I'm here. I'm trying to reach forth sa iyo. This altar is a sacred place. Because this is where the Lord's word is being delivered. Though the Lord is everywhere, at titignan ng Panginoon, I am beyond reach. What are you going to do? Katabi mo lang ako. Isang kalabit lang. Ang kasagot sa iyo ng Panginoon, bakit anak? Doon sa bleeding mo, banda, pagkalabit, hindi na tinanong ni Lord kung bakit anak eh. Alam na ni Lord kung bakit siya kinalabit ng bleeding woman. Sometimes, ang kailangan lang natin, isang kalabit lang kay Lord. Isang lapit lang. Asahan mo, kalakasan mo, mauubos yan. Asahan mo, pera mo, mauubos yan. Umasa ka sa pamilya at kaibigan mo, limited lang ang buhay niyang mga yan. Pero ang Panginoon, pag inasahan mo, habang buhay yan. I don't know what you are going through right now. Baka may iba sa atin nandito kayo, pinanghihinaan kayo ng pananampalataya. Lord, nandiyan ka ba talaga? Nandiyan ka po ba talaga? Baka iba sa atin, pero kayo pinagdadaan ng problema at pinanghihinaan kayo. Ang tanong mo sa Panginoon ay, Lord, ikaw po ba talaga tagapagligtas ko? May problema ka sa relationship? Lord, kaya mo ba talaga solusyonan to? May problema ka sa mga magulang mo, di ba? Lord, wala lang po talagang pag-asa. May problema ka vice versa sa anak mo. May problema ka sa trabaho. May problema ka sa pag-aaral. May problema ka emotional. And you need healing from the Lord.
If Jesus Christ beyond reach, all we need to do is to step forward and do the touch of faith. He is just a fingertips away. And He's there. Nasabi niya sa iyo, anak, I know. Ang sarap nun, ano? Naramdaman niyo na po ba yun? Pastor Billy, can you come over? I'm almost done. Please come over. Yung po bang si Pastor BJ, hindi ko po anak to. Pero parang anak ko na rin po ito. Yung lumapit si Pastor BJ sa akin, bilang anak-anakan ko siya. Okay? Hawakan mo ko sa balikat, Pastor BJ. At paghawak niya sa balikat ko, sabi ko sa kanya ay, I know. I know. Alam ko, anak. Alam ko pinagdadaanan mo. Ang sarap nung gano'n. Kasi hindi pa sa BJ. Hindi na kailangan magsalita. Because the Lord knows. Yung lapitan mo lang ang Panginoon, Lord, hindi ka pa katatawag na Lord eh. Paglapit mo lang sa Panginoon, anak, alam ko. Paglapit mo sa Panginoon, yayakapin ka ni Lord, tumatangis ka, anak, alam ko. Similar to the bleeding woman. When the bleeding woman touched the garment of Jesus Christ, ang sabi niya, daughter, my daughter. Hindi niya na nga tinanong eh. Pinagaling niya yung anak niya. It is just a simple touch. Are you going to do that right now? Do you want to experience the wholeness that comes from the Lord? Do we want to experience healing to whatever healing we need it for? All we need to do is just a simple touch of faith. Do not do it mechanically. Do it mindfully. Because if you do it mindfully, your life will become meaningful. Hindi po ako magsasabi niyan. Maliwanag po ba na nakasulatan dyan? Metamorphosis. The Lord can transform you. The Lord can transform something and nothing into something. If you think your life is nothing, meaningless, walang value, pag hinawakan niya ng Master's hand, it will become meaningful. Magkakaroon ng silbi, magkakaroon ng value yan. Why don't we do that ngayong umaga ito? Why don't we exercise the touch of faith sa Panginoon? He is just beside you. And you just need to come to Him and reach forth to Him in faith. Hindi po ako magpapakatagal. Gusto ko lang pong gawin. If the Lord has spoken into your heart, ngayong po umaga ito sa mensahe ng Panginoon, pwede po bang sama-sama tayong manalangin sa harapan? Whether yan ay may ilalapit ka, pero ihingi ka ng tawad, o kung ano man ang gusto mong i-exercise ngayong umaga ito. But I would challenge everyone to exercise the touch of faith. Reach forth to Jesus at sabi mo sa Panginoon, ikaw lang po ang kailangan ko. Sapat na. Pwede mo ba tayo lumapit? So you come forward. Panginoon namin dakilang Diyos, our life is meaningless without you. We don't have any value at all without you, Panginoon. All we need, Lord God, is your touch. Hindi ko po, Panginoon, alam kung ano ang inilapit ng bawat isa po sa amin. Pero napakaganda po, Panginoon, ang mensahe na inihayag mo. When you are beyond reach, and we know you're always there, you're always beyond our reach, you're always at our reach, Panginoon. Mukha man pong malayo kayo sa amin, dahil hindi namin kayo nakikita. Mukha man po, Panginoon, malayo kayo sa amin, kasi hindi namin nadadama kayo physically, Panginoon.
But we do know, Panginoon, you are right here, Panginoon, with us. And sometimes, kaya meaningless ang buhay namin, ang daming tanong, ang dami po, Panginoon, mga katanungan na hindi na maging kasagutan. Maraming mga inaalaala kami na bumabagabag sa amin hanggang sa aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, bumabagabag na nagpapayanig pa, Panginoon, ng pananampalataya ng karamihan po, Panginoon, sa amin. All you need to do is for us to touch you, to reach forth, because you are not far away. You are beside us, Panginoon. And Panginoon, sa pagkakataon po ito, salamat po, Panginoon, sa presensya niyo. Salamat, Panginoon, sa pangungusap niyo. Sana, Panginoon, yung aming narinig na mensahe, yung aming natutunan ngayong umagang ito, hindi lang, Panginoon, maging mechanical na parang USB o parang disk space na i-store lang namin, Panginoon, sa memory namin, sa puso namin. Kung hindi, Panginoon, maging mindful kami, yung isinulat namin, tinake notes namin, yung narinig namin, Panginoon, parang pagkain, Panginoon, ng inuuyan, ng dahan-dahan, ninanamnam yung sustansya at yung sarap ng mensahe at salita ng Panginoon. Because if we do that, we will be nourished, Panginoon. Mas titibay kami sa pananampalataya, mas lalakas po, Panginoon, kami. Salamat, Panginoon, because one of the greatest blessing na ibinigay mo sa amin ay walang iba kundi guidance ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that every time, Panginoon, na kami na iyong mga anak would come to your throne of grace, i-reach ang aming kamay at aming madaliri, mahahawakan lang, Panginoon, at laylayan, Panginoon, ng iyong damit na kilang Diyos. Hindi, Panginoon, kayo magsasalita na, Panginoon, sapagkat alam mo na kung anong dahilan ba't lumalapit kami sa iyo. And one of the greatest comfort na nais marinig namin, Panginoon, from you, ay binibitawan mo lagi, anak, alam ko. Anak, nauunawaan ko. Salamat, Panginoon, for always hugging us, Panginoon, with your loving kindness, your grace, Panginoon. Lord God, hindi ko po alam again kung ano ang nilapit ng mga anak ko, Panginoon, sa lugar na ito. But Lord, they've tried to reach your hem, Panginoon. They tried to reach the edge of your globe, Panginoon. And as they come forward, Panginoon, we are declaring, Panginoon, in your presence na ikaw, Panginoon, ang pinananampalatayaan namin. And Lord, salamat po sapagkat alam namin, palapit pa lamang kami sa iyo, alam mo na, inilalapit namin. Patuloy na pagtibayin ang pananampalataya. Na Panginoon, dalayan ko na patuloy mo, Panginoon, igawad ang mapagpalang basbas mula sa iyong kamay, Panginoon, sa amin na iyong mga anak. Because that is what we need, Lord God. We need your grace. We need your mercy, Lord God. And we give you back all the praises and all the glory. At lahat ng anak ng Panginoon magsabi na, Amen. Amen.